بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبه القريب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائنا وأعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج الآية 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم. Ito na siguro ang pang-apat na pong araw sa ating pag-lecture o kaya sa lesson natin ngayon. At dahil wala nang natirang katanungan na sa akin, or wala na, siguro napagod na yung mga kapatid sa kasusulat. Ngayon meron akong nakitang isang topic konektado rin sa mga nakaraang lesson natin, at yun ang ano ang connection ng paniniwala sa Ahlul Bayt at sa marji'iyatut taklid or sa marji'iyatut taklid. Ano ang connection sa paniniwala sa Ahlul Bayt, lalong-lalo na sa Imamuz Zaman, yung pang-12 imam galing sa inaapo ng Rasulullah sa Ahlul Bayt, at ang connection nito sa pinag-uusapan nating topic tungkol sa pagsunod sa marji'iyatut taklid o kaya pagsunod sa mga ulama, qualified ulama sa panahon ng Ghaibatul Kubra o kaya sa panahon na wala ang Imamuz Zaman, ang 12 imams. Dahil meron nagtanong sa akin, sabi nila na sapat na daw ba ang paniniwala sa Ahlul Bayt? Of course, paniwala sa Allah, sa Rasulullah at ang Ahlul Bayt sa panahon natin ngayon. At yun ay natanong ko rin noon, pero hindi masyadong maluwag. At ngayon, umpisan natin ng isang topic tungkol sa paniniwala sa 12 imam o kaya isang kahalili ng Rasulullah galing sa kanyang inaapo. Siguro hindi lingid sa lahat na ang paniniwala sa Ahlul Bayt magsisimula sa
Imam Ali alayhi salam bilang kahalili ng Rasulullah, at yun ay meron tayong makukuhang batayan sa Quran at saka sa mga hadith o kaya mga katuruan na nanggagaling sa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kagaya ng itong hadith na nanggagaling sa Waqi' ibn Jarrah an Rabi' ibn Sa'ad an Abdurrahman ibn Sulaym قال الحسين ابن علي عليه السلام, ang Imam Hussein عليه السلام, sabi niya, minna 12 mahdiyan, minna 12 mahdiyan, awwaluhum amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib wa akhiruhum at-tasi' وآخرهم التاسع من ولدي وهو القائم بالحق يحيي الأرض به يحيي الله به الأرض بعد موتها ويظهر به دين الحق على الدين كله ولو كره المشركون له غيبة يرتد فيها أقوام ويثبت فيها على الدين آخرون. فيؤذون ويقال لهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Surah Yasin verse 29. Itong sinabi natin sa ulihan, mata hadha al-wa'd in kuntum sadiqin. Itong hadith na ito ay naglalahad tungkol sa existence ng 12 imams o kaya yung appointed leaders after Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na makikita natin sa mga galing sa mga sahabat ng Rasulullah at dumating sa hadith na ang nagriwayat ay ang anak mismo ng Imam Ali, Imam Hussein ibn Ali alayhi salam. Ano ang sinabi niya? Minna 12 mahdiyan. Yung sinabi natin kanina, ano ang connection ng paniniwala sa Ahlul Bayt, lalong-lalo na sa Imam Mahdi, at paniniwala sa marji'ut taqlid. Yung marji'ut taqlid na sinabi natin noon, na dapat ang isang Muslim meron siyang sinasamahang authorized jurist, alim na siya ang pinakamarunong at recognize siya ng lahat, kaya niya na mag-deduce ng batas galing sa Quran. So, meron din tayo makukuha noon, inshallah mamaya tatalakayin natin. Pero sa hadith na ito, Yushir magsasabi na, sabi ng Imam Hussein alayhi salam, minna 12 mahdiyan. Anong ibig sabihin ng Mahdi? Ano ibig sabihin ng Mahdi? Yani, Mahdi yun, yani yung taga-gabay o kaya taga-patnubay.
yani the one who lead the people. Mahdi, yani the one who lead. Or sabihin natin, tagapatnubay. So sinabi ng Rasulullah, sinabi ng Imam Hussein na narinig din niya sa kanyang tatay at sa Rasulullah mismo, sabi niya, minna, galing sa amin, anong ibig sabihin ng galing sa amin? Galing sa pamilya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamilya ng Quraysh or Bani Hashim. Sabi niya, galing sa amin, meron kaming 12 na tagapatnubay, Mahdiyan. Itna asara Mahdiyan, 12 imams or 12 leaders. Kung saan, ganon din sa Nabiullah Isa, meron din siyang 12 Ansariyun, taga mga helpers, taga ano yan? Yung real followers ng Nabiullah Isa, tumulong sa kanya na sa pag-ano ng Islam or ng religion. Sabi na itong Itnasara, itong 12, awwaluhum Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Ang unang-unang Mahdiyan o kaya Mahdiyon, yung tagapatnubay ay ang Imam Ali, Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, kung saan sinabi ng Rasulullah ang status ng Imam Ali alayhis salam kagaya rin ng Rasulullah, illa annahu la nabiyya ba'di, wala ng nabi, pero ano ang katayuan ng Imam Ali? Siya ay imam o kaya khalifatul muslimin ba'da Rasulullah, pagkatapos ng Rasul, siya ang imam o kaya khalifa. Ang unang-unang tagagabay, sabi ng Imam Hussein, sabi niya Imam Ali ibn Abi Talib, at wa akhiruhum. Ano ibig sabihin ng akhiruhum? Yung ang pinakahuli, yung pinakahuli sa 12 leaders na yan ay min wildi, from my wildi, yani galing sa anak ng Imam Hussein. Galing sa anak ng Imam Hussein alayhis salam. Wa huwa al-qa'im, yung pangsiyam na yun na nanggagaling sa akin, sa aking mga anak, na nanggagaling sa aking pamilya, nanggagaling sa lineage ng Imam Hussein alayhis salam. Sabi niya, siya ang qa'im bil haq. Siya ang ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Siya ang mag-establish muli ng katahimikan sa mundong ito after na magkakaroon ng ng kasamaan at kapahamakan. So, qa'im bil haq, yuhyillahu bihil arda, bubuhayin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan niya ng pangsiyam na yan, ang lupa, ba'da mautiha, pagkatapos na ng kanyang pagkamatay. Anong bubuhayin? Namamatay bang lupa? Hindi yung lupa, ibig sabihin ng lupa. Ibig sabihin nun, yani, through the appearance of Imam Mahdi, dahil sa paglabas ng Imam Mahdi, sabi niya, sa pamamagitan niya, mabubuhay ang lupa, yani, malalaganap, mai-establish ang katahimikan, ang justice, sa lupang ito, pagkatapos ng yung mga kasamaan na nangyayari dito sa mundo. Wa yudhiru bihi din al-haq. At sa pamamagitan din ng pangsiyam na yan, itong pang-9 na pangsiyam na leader, ay siya ang yudhiru, yani yudhir, yani siya ang sa pamamagitan niya mangingibabaw ang katotohanan. Sa pamamagitan ng third imam ay mangingibabaw ang diin, ang relihiyon na totoo, ang totoong relihiyon. Alad din
kullihi, sa lahat ng mga yung mga sa lahat ng hindi na original reliyon dito sa mundo. Yani gawa-gawa lang ng mga tao. Dinul haq ala dini kulli, sa lahat ng reliyon. Walau karihal musyrikun, kahit ayaw mangyari ng mga hindi sumasampalataya. Kahit ayaw na mangyari ng mga hindi sumasampalataya. Pero yung sinabi niya na itong pangsiyam na leader, gaano ba, saan ba siya ngayon? Yun, lahu kaybatun, meron siyang, malilingid siya sa paningin ng mga tao. Mawawala siya sa paningin ng tao. Mawawala siya sa paningin ng tao. At ang taga ng kanyang pagkawala, yartaddu fiha aqwam. Yartad. Ano ibig sabihin ng yartaddu? Yani, magbalik ang lahat ng karamihan ng mga mu'minun hanggat yung mga Shia ng Imam Zaman. Hanggat yung naniniwala sa 12 imams o kaya sa Ahlul Bayt ay yartad. Yani, magbabalik sila sa kanilang paniniwala. Yani, babaliktad sila sa kanilang paniniwala dahil sa katagalan ng kanyang pagkawala. Yartaddu fiha aqwamun, dahil sa katagalan. Wa yuthbita fiha ala dini akharun. So dito natin makikita kung sino talaga ang real mariman. Mamaya inshallah tatalakayin namin sino talaga ano ba talagang katangian ng mga taong real Muslim na yung sinasabi natin after bubuhayin sila sa puntod, diretso sila sa paraiso inshallah. Mamaya makikita natin yung real followers ng Ahlul Bayt o kaya yung Imam Zaman. Sabi niya, ang tagal ng dahil sa katagalan ng pagkawala ng Imam Zaman, yartaddu fiha aqwam, marami ang yartad, magiging murtad, yani magbalik sa kanilang paniniwala. Okay. Hanggat may magsasabi, wayudhun, at dahil sa katagalan at dahil sa mga panglalait ng mga ibang Muslim at hindi nila makakaya ng they cannot withstand all those tragedies at saka yung panglalait ng mga iba, hindi nila makaya ng tumayo sa kanilang sarili. Ano ang sasabihin nila? Wa yuqalu lahum mata hadha al-wa'd in kuntum sadiqin. Mayroong magsasabi sa kanila na mga tao bilang para ma-discourage sila, sabi niya, saan ang Imam Mahdi na sinasabi ninyo? Hanggang kailan kayo maghihintay kung totoo ang sinasabi ninyo? Okay. Sabi, matatagpuan natin sa Surat Yasin yan, 2:29. Amma inna sabira fi ghaibatihi, yung mga taong matatag, gaya ninyo, alhamdulillah, gaya ninyo, amma anna sabira fi ghaibatihi, katotohanan yung mga matatag sa kanilang paniniwala, totoo sa kanilang paniniwala, at natiis nila ang adha wa takdhib, yung panglalait ng mga tao sa kanila, yung takdhib, yung sinasabi sa kanila na kayo ay nagsisinungaling, ang reliyon ninyo ay hindi totoo, ang Ahlul Bayt ay hindi totoo, ang Shia ay musyrik, ang Shia ay kafir, ang Shia gano'n-gano'n. Naging matatag sila at nakayanan nila lahat yun bimanzilatil mujahidi bisayfi bayna yadi Rasulillah. Sabi niya, ang katayuan ng mga taong yon, yung matatag sila sa kanilang paniniwala at sa kanilang sabar o kaya patient. Sabi niya, para sila, ang status nila ay para silang isang mujahid
isang tagapa, anong tawag doon? Mujahid? Yung bimanzilatil mujahid bisayf bayna yaday Rasulillah. Kagaya sila ng mga taong nakikibaka sa digmaan ng Rasulullah sa panahon ng Rasulullah. Katulad sila ng mga Ansar, yung mga sahabat, ang makukuha nila sa panahon natin ngayon ay katulad ng mga taong nakikibaka sa digmaan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kapanahonan nila. Yun ang mga taong sinabi ng Imam Hussein alaihi salam. So, bukod doon, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, totoo ba itong paniniwalaan natin sa Ahlul Bayt? O totoo ba itong paniniwalaan natin na mayroong sinasabing yung pangsiyam na galing sa pamilya ng Imam Hussein alayhis salam? Limbawa, Imam Ali ibn Abi Talib, Hussein ibn Ali, Hasan ibn Ali, Hussein ibn Ali, Ali ibn al-Hussein, Zain al-Abidin, Muhammad ibn Ali al-Baqir, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, Musa ibn Ja'far al-Kadhim, Ali ibn Musa al-Rida, Muhammad ibn Ali al-Taqi al-Jawad, Ali ibn Muhammad al-Hadi al-Naqi, Hasan ibn Ali al-Zaki al-Askari, at saka yung pangsiyam galing sa pamilya ng Imam Hussein, yun ang Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. So, totoo ba yan? Totoo ba yan sinasabi natin na yan? At meron ba kayong makukuha sa Quran al-Karim? Tingnan natin itong Suratul Hajj. Okay? At kung halimbawa totoo, ano naman ang gagawin niya? Totoo ba yun? Sabihin natin na ang Islam ay lumaganap ang Islam dahil sa pamamagitan ng sayf. Anong tawag doon? Sword. Yung fighting or gera. Totoo ba yun? Ano ang mission ng 12 imam na yan kung halimbawa ma-establish o kaya magbalik siya? Ang sa Suratul Hajj 41, sa Suratul Hajj verse 41, sabi ng Allah, in alladhina in makkannahum fil ard, alladhina, yung mga Muslim, alladhina, yung sila na mga Muslim, in makkannahum fil ard, kung maipagkakaloob namin sa kanila, na bilang, kung maipagkakaloob namin sa kanila ang kapangyarihan dito sa mundo. Makkannahum fil ard. Makka na yan magiging ikaw ang taguyod, ikaw ang taga-pamahala. So, sabi ng Allah, kung maipagkaloob namin sa mga Muslim ang kapangyarihan dito sa mundo, anong gagawin nila? Aqamus salata wa atuz zakat. Tingnan mo, ang kahalagaan ng pagdarasal, yung takdang pagdarasal, takdang oras sa pagdarasal. Tingnan mo, ang naunang binanggit ng Quran, ay aqamus salat. Yani, anong itatayo ng mga Muslim na yan? Ang sambahayan, o kaya yung takdang pagdarasal. Pagdarasal na 5 times a day. Pangalawa, wa'atuz zakat. Ang kapangyarihan ay hindi siya magiging matatag kung wala siyang suporta. Wa aqamus salata wa atuz zakat, at ipinagkakaloob nila at nagbibigay sila ng mga zakat. Yani yung katungkulang kawanggawa. Yani pagbibigay ng zakat o kaya kawanggawa. Wa'muru bil ma'ruf. Ang pangatlo ay sila ay nag-aanyaya
wa'mur, o kaya nag-aanyaya, nag-uutos na gumawa ng kabutihan, wanuhu 'anil munkar, at ipinagbabawal nila ang kasamaan. Ang lahat ng ipinagbabawal ng Islam, at sa panahon na yan, walillahi aqibatul umur. Sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kahihinatnan o nakakasalalay sa Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng pangyayari. Yani kahit anuman, kung hindi galing sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi din mangyayari. So, itong ayat na ito ay kaninong itong ayat na ito ay para sa kaninong pangyayari o kaya para saan? Sabi ng sa kitab Yanabi'ul Mawadda lil Hanafi, sa kitab Yanabi'ul Mawadda lil Hanafi, page 415 hanggat 451. Kitab ito ng mga kapatid nating Ahlus Sunnah. Itong ayat na ito ay nazalat fil Mahdi wa ashabuhu. Itong ayat na ito, wa in makkannahum fil ard, sabi ng Allah, yung mga kung ibibigay pagkaloob ng Allah ang kapangyarihan dito sa dunya, dito sa mundo, ay ang unang gagawin nila, ang lahat ay dapat idatayo nila ang pagdarasal. Yani lahat ng mga tao ay dapat magdarasal sila. Bakit ganoon ang sinabi ng Diyos? Dahil hindi ba ang kauna-unahang kabutihan o kaya deeds na anong tawag doon? Iko-consider o kaya bibilangin ng Allah sa kabilang buhay. Ano ba yun? Salat. As-salatu awwalu ma yuhasibu bihil abd. Ang unang-unang kabutihan na nagawa ng Muslim dito sa dunya, ano ang uunahin niya na panabilangin? Hindi ibang gawain, hindi. Kundi ang mauna ay yung pagdarasal. Yung pagdarasal, o kaya as-salat. So, atul zakat, yan ay ijtimai, yan yung social obligation ng bawat Muslim. Aqamus salat, ang salat, bainaka wa bainallah, obligation mo sa Allah subhanahu wa ta'ala personal. Wa atul zakat, obligation ng sa social responsibility yan. Sa obligation natin para maitaguyod, maitayo, maitatag ang government ng Islam. So matatagpuan natin ang mga kitab na yan, ang Quran na yan sa Suratul Hajj 41, at binanggit ng lahat, sabi ng mga sahabat ng Rasulullah, sabi niya, yamlikuhumullah masarikul ardi wa magharibiha. Magiging nasa kapangyarihan ng Imamuz Zaman ang masarik, ang east at saka west at saka ang silanganan at saka kanluran. Magiging sa kamay ng Imamuz Zaman, wa yudhirullahu bihimuddin hatta la yara akthar min adh-dhulmi wal bid'ah. Sabi niya, at doon sa pamamagitan ng pag-establish ng Imamuz Zaman ay mawawala ang lahat ng kapahamakan at mawawala ang kasamaan sa society ng mga tao ng Islam. So, klaro, itong ayat nito ay nagsasaad na ang paniniwala sa Imamuz Zaman, sa 12 Imams, ay nandoon sa Quran at makikita natin. Ito, isa yun. Ang pangalawa ay sa Suratul Saf. Itong sa Suratul Saf. Suratul Saf, verse number 9. Tingnan mo sa Suratul Saf, verse number 9. Sabi niya, liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun.
Gaya ng hadis kanina na binanggit natin galing sa Imam Hussein ibn Ali, di ba? Sabi niya, dahil sa paglabas ng Imam Zaman, anong sinabi niya? وَيُظْهِرُ بِهِ دِينَ الْحَقِّ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. So itong basis ng sinabi ng Imam Hussein alayhi salam ay dahil sa Surah As-Saff, verse number 9, sabi niya, paglabas ng Islam, lumabas ng Islam, na-establish ng Islam, at ang Quranul Karim, ang Quranul Karim ay nandiyan na. Ang problema ngayon, sino ang mamamahala para yung istimrar, yung continuation, yung sunod-sunod na government o kaya yung sunod-sunod na para maprotektahan ang Quranul Karim. Hanggang saan ang katapusan? Hanggang sa panahon lang ba ng Rasulullah o hanggang ngayon o hanggang sa tatayo ang yung muling pagkabuhay? So itong ayat na ito ay sinyalis na ang lahat ng relihiyon dito sa dunya ngayon, sa mundo ngayon, ay ang mangingibabaw ang Islam. Ang Islam. Ang tanong natin ngayon, nangingibabaw ang Islam o hindi? Wala. Hindi man. Wala man. So, kaninong ayat ito? Itong ayat ito, para saan? Hindi ba yan sa paglabas ng Imam Mahdi? This is one of the prophecy wherein ang concern dito ay para sa reappearance ng Imam Zaman na lingid sa kaalaman ng lahat ay nandirito siya sa atin, pero hindi lang natin nakikita dahil wala pang order ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. So sabi niya, itong ayat na ito ay matatagpuan. Sinabi ng Hafid al-Najafi al-Shafi'i, sabi ng muarrikhin ng historian ng Islam, si Imam Hafid al-Kanji al-Shafi'i, sa page 102 up to 112, galing sa Sa'id ibn Jaybar, anna hadha al-hadith, itong hadith ay totoo, at ang paglabas nito, ang pagbaba ng Quran na ito ay tungkol sa Imam Zaman min dhurriyyati Fatima. Galing sa pamilya ng Hazrat Fatimah az-Zahra. So, yan ibig sabihin doon, galing sa Ahlul Bayt ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. At ang ayat na ito ay senyales, wala tayong problemahin. At kinakailangan lang matatag tayo, at kinakailangan lang ang pagsisikap, kinakailangan lang na dapat matutunan natin ang Islam, ang tunay na katuruan ng Islam, para magiging miyembro tayo ng Islamic Society sa susunod na araw. At ang iyan ay isang senyalis para sa Imam Zaman. Ang pangatlo ay, dito nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, para magiging isa tayo sa mga miyembro ng Imam Zaman the time na maglabas siya, dahil mayroong 50 katao na babae bilang nurse o kaya katulong sa paglabas ng Imam Mahdi. Mayroong 50 katao, pero selected, few lang yun, selected. How we wish na isa kayo sa mga makasali doon sa sahabat ng Imam Mahdi. Okay. Anong sinabi ng Diyos? Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. O ano kayo ngayon? Gusto ba ninyo na gagabayan ko kayo sa mabuting kalakal, mabuting business? Gusto ba ninyo malaman? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung gusto
gagabayan ko kayo ng mabuting kalakal o kaya business, na tunjikum min adabin alim, na makapagliligtas sa inyo sa masakit na kaparusahan sa kabilang buhay. Anong gagawin natin? Huwag kayong tamad mag-attend ng mga seminar, symposium kaya natin ngayon, at huwag din kayong tamad sa pag-aaral o kaya paghahanap ng katuruan ng Islam. Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang business na hindi kayo malulugi at magiging tagapagligtas sa atin sa mahigit na kaparusahan ng Allah ay tu'minuna billah, maniwala kayo na walang pag-alinlangan. Walang pag-alinlangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag na kayong mag-alinlangan, huwag na kayong mag-entertain ng any doubts, dahil kung gusto niyong maililigtas sa kapamakan, sa kabilang buhay, at gusto nating na mag-business na hindi tayo malulugi, tu'minuna billah wa rasulih, maniwala kayo sa Allah Ta'ala ng lubos at sa kanyang sugo na Rasulullah. Pagkatapos wa tujahiduna fi sabilillah, dapat magsumikap kayo o kaya magkikibaka kayo sa mga taong naghahangad o kaya naghahangad na yumapak sa tunay na landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takum minkum ummatan yad'una ila al-khair. Isang grupo na kung saan wala silang layuning, ibang layunin except maghikayat sa mga tao patungo sa tunay na landas ng Islam. Tujahiduna fi sabilillah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat magkibaka kayo sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano? Bi amwalikum, sa pamamagitan ng mga ari-arian na naibigay, na ipagkaloob sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa inyong makakayanan, wa anfusikum, at hindi lang pera o kaya ari-arian natin. Dahil mayaman ka, noon ka lang, bigay ka lang ng pera, may hindi lang yun. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, kasama ang iyong sarili. Magsumikap ka. Dahil ang pagsisikap na yan ay hindi mauwi kung saan-saan. Babalik din sa atin. Babalik din sa ating sarili. So, wa tu'minuna billahi tujahiduna fi amwalikum, dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yun ang pinakamabuti sa atin. Na huwag tayong mag-alinlangan, makikibaka sa mga Muslim na yumayapak sa tunay na landas ng Islam, tunay na landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sa walang pag-aalinlangan. At yun ang pinakamabuti na gagawin natin. O itong ayat sabi ng mga sahabat ng Rasulullah ay naghihikayat din o kaya nagsasabi din para sa Imamuz Zaman. Tingnan ninyo itong pang-apat na ayat. Sa Suratul Baqarah number 3, verse 3, no? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ano ibig sabihin ng ghaib? Ang mga taong naniniwala sa hindi nilang nakikita. Hindi nila nakikita. Nakikita ba natin ang Imamuz Zaman o hindi? Yes, tama. Ang kasabihan ng iba, sabi na, yung ghaib na yan, yung hindi natin nakikita, ano yan? Nalingit sa ating paningin, ay paraiso, impyerno, malaika, at Allah subhanahu wa ta'ala, of course, hindi natin nakikita. Isa yung katangian ng isang Muslim. Pero ang tanong ko ngayon, nakikita ba natin ngayon ang Imamuz Zaman o hindi? Hindi man. Kasama roon ang paniniwala. Ang ayat na ito kasama ang paniniwala natin sa Imamuz Zaman. Dahil isa yung sifat o kaya katangian ng Muslim na paniniwalaan niya ang sugo o kahalili ng Rasulullah, at iyon ang Imamuz Zaman, ang last imam ng
Allah subhanahu, ang last imam ng Islam. Itong ayat na ito ay matatagpuan natin sa Suratul Baqarah number 3 at tingnan mo, wa yuqimus salat wa yuqimuna salat. Pagkatapos na paniniwalaan natin sa Imam Zaman, gaya rin ng nauna, ang unang-una na binanggit ng ng Allah ay yuqimuna salat. Dapat hindi lang maniwala kayo doon tapos wala kayong ginagawa. Maniwala kayo sa Allah at wala kayong ginagawa. Tapos sabihin niyo hindi kayo marunong. Hindi ka naman nag-aaral. Paano matutunan ng Islam? Hindi ka naman nagtatanong, hindi ka naman nag-aaral. Please, allocate yung simple. Kahit ilang oras lang. Sa isang linggo, para sa kabutihan ng iyong sarili. Yuqimuna salata, mayroong kamutang ngayon. Dapat alalahanin mo yun. At huwag mong patagalin, baka isa ka sa bukas na hindi natin makikita. Isa sa bukas na paglalamayan ng mga ating pamilya. Na'udhu billahi min dhalik. Huwag ilalayo sana ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ang last na natin, ang last ay itong ayat. Wa annahu la'ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha. Itong mga kapatid nating Kristiyano, no? Tingnan niyo itong ayat sa Suratul Zukhruf. Suratul Zukhruf ayat o kaya verse Suratul Zukhruf. Hindi ko na sulat ang number ng ayat. Tingnan natin bukas sa sabat. Suratul Zukhruf, ang ayat, itong Zukhruf ay tungkol sa sa ginto ito, palamuting ginto. Zukhruf yan yung mga tungkol sa mga ginto ito. So, ibig sabihin, kayamanan, no? Kayamanan. Itong Suratul Zukhruf, sabi ng Allah, wa annahu la'ilmun lis-sa'ati. At siya, sabi niya, itong si Jesus, itong Jesus Christ, no? Isu Kristo. Bakit ano ba? Siya ang magiging batayan, okay? Siya ang magiging tanda. Wa annahu la'ilmun lis-sa'ati. Siya ang magiging isang tanda sa pagdating ng oras, o kaya panahon. Yani siya yung paglabas before mangyari ang yung qiyama, yung yaumul qiyama, ang ng kabilang buhay, ay lalabas bababa ang Nabiullah Isa o kaya Isu Kristo. At siya ang magiging tanda. Totoo ba yun o hindi? Tingnan natin ang hadis ng Rasulullah. Sahihul Bukhari, sa Al-Bukhari, Sahihul Bukhari, Volume 2, page 168. Bukhari, Imam Al-Bukhari, Volume 2, page 168. Ano ang sinabi niya? Kala Rasulullah, kayfa antum idza nazala ibnu Maryam? Ano kaya ang mangyayari sa inyo o kayo mga kapatid nating Kristiyano? Idza nazala ibnu Maryam, kung bababa kasi ang Hesus Kristo ay nandoon sa taas ng langit, nasa langit. At Nabiullah Idris nandoon din sa langit buhay. Sino pa? Nabiullah Khidir nandoon din sa langit buhay. Nabiullah Isa, sabi niya, kaifa antum idza nazal ibnu Maryam? Anong mangyayari sa inyo? Hindi pa ba kayo magiging Muslim kung bababa ang ibnu Maryam? Wa imamukum minkum, at ang magiging imam ay galing din sa inyo, galing din sa mga tao. Pero hindi binanggit ng Rasulullah. Wa huwa imamun, hindi binanggit.
bababa ang Hesus Kristo, at mayroong imam na magiging imam, hindi ang Jesus Christ. Sa paniniwala ng Muslim, pagbaba ng Imamud Zaman, makikita na ng lahat, mag-reappear ang Imamud Zaman, bababa din ang Nabiul Isa sa Makkatul Mukarramah. Doon mismo sa ulihan ng Makam Ibrahim. Bababa ang Imamud Zaman at bababa din ang Nabiul Isa. Sino ang magiging imam? Wa imamukum minkum. Ang imam ay galing sa ng Rasulullah, hindi galing sa Nabiul Isa. Hindi sa kapanahonan ng Nabiul Isa. Kapanahonan ito ng Rasulullah. Ibig sabihin, ang imam ninyo sino? Ay Imam Zaman. Yung 12 imams na sinasabi natin, minna itna ashara mahdiyan. 12 yung leaders na nanggagaling sa amin, sabi ng Rasulullah na binanggit natin kanina. So, sa Bukhari, bababa ang Nabiul Isa bilang katulong ng Imam Zaman sa pagpapalaganap ng katotohanan ng Islam. So, wain anto? Saan pa kayo ngayon? Kayo mga kapatid natin, naming Christian. Makikita pa natin ang isa. Sahih Abi Dawud wa Sunan at-Tirmidhi. Kala Rasulullah, la tadhabad dunya hatta yamlika rajulin min ahli baiti. Sabi niya, hindi mawawala ang dunya, itong mundong ito, hindi magkakaroon ng kiyama o kaya Day of Judgment. Hindi darating ang Day of Judgment, ang araw ng muling pagkabuhay, hanggat hindi bababa, layang likurajulin, hindi magiging pinuno ang isang lalaki na galing sa Ahlul Bayt ko, sabi ng Rasulullah. Galing sa Ahlul Bayt ko. Law lam yabqa min ad-dahri illa yawmun wahid. Kahit sabi niya isang araw na lang ang matitira para magkaroon ng muling pagkabuhay, al-ma'ad, yani al-qiyamah. Kahit isang araw na lang, sabi ng Rasulullah, laba'at Allahu fi rajulan min ahli bayti. Magpapadala pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang tao na galing sa Ahlul Bayt ko. Anong gagawin niya? Yamla'uha ardan, yamla'uha qistan wa adlan, kama muliyat dhulman wa jawra. Anong gagawin ng Imam Zaman? Ay ipapalaganap niya ang justice, ang katarungan sa buong mundo. Walang maiiwan na fakir o kaya yung inaapi. Wala ng grupo ng lalait-lait sa ibang Muslim. Walang maiiwan. Lahat ay mag-submit sa justice na ipapalaganap ng Imamud Zaman sa buong mundo. Walang discrimination sa panahon na yun at walang matitira kundi maniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sino bang nagsabi? Ibn Taymiyyah mismo. Itong Ibn Taymiyyah. Tingnan mo anong sinabi ni Ibn Taymiyyah. Sa kitab niya, Minhajus Sunnah, kala, anna ahadithul mahdi ma'rufatun thabitatun fi musnadi al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Sabi ng Ibn Taymiyyah, itong hadis tungkol sa paglabas, magiging leader o kaya pag-imam ng Imam Zaman ay totoo at sabita, totoong mangyayari yan. At sinabi ng kitab Imam Ahmad ibn Hanbal. Totoo ang mangyayari o kaya lalabas ang 12 imams at magiging at siya magiging imam ng lahat. At ang Islam ay malalaganap sa buong mundo. Malalaganap, ma-spread ang Islam sa buong mundo, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So, tungkol sa muwasipa ng Imam Zaman, ng mga tauhan ng kalahok doon. Sino ang gustong makinig kayo kung gustong yung mga taong nasa grupo na ngayon ng mga Zainabiyya, tayong lahat, Fatimiyya, Zainabiyya,
khairul bariyah, Ahlul Bayt Pilipinas Assembly, lahat tayo na nagnanais na diretso galing sa punto diretso sa paraiso inshallah. At makikita natin mismo ang mukha ng Imam Zaman, magiging isa taga hakot tayo ng tubig para sa kanya, magiging tayo bit-bit ng kanyang. Sino ang hindi magaan? Tingnan mo ang sabi ng galing sa hadis ng Rasul. Isa sa muwasifatu li junudil imamul muntazam. Isang katangian, no? Ang unang-una dapat meron kang al-iman, paniniwala. Al-imanus sabit, al-imanus sabit. Yung paniniwalang hindi mutazalzal, hindi labas-masuk. Yung paniniwala yung iman, hindi labas-masuk. Matatag. Ang katatagan ng iman na yun ay kagaya ng isang bundok o kaya isang hadid. Anong yung hadid? Anong hadid sa Tagalog? Iron? Bakal, kagaya ng bakal. Sabi ng Rasulullah, ang iman daw ng mga dapat ay may iman sila, wa wal mumarasatul fi'liya lil aqidatil islamiyah. Dapat meron kang paniwala na matatag sa Islam. Hindi talaga nawawala ang iyong paniniwala. Kahit anumang mangyari, nandoon ka pa rin nakatayo para sa Islam. Wa wa daralatun rafi'ah la tanalu illa bil iltijam bihi. Hindi mo makukuha ang iman na sabita, yung totoong iman na yan, kundi mo gagawin ang katuruan o kaya kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kautusan. Ang unang-una ay pagdarasal. Fasting. Huwag ka nang pumunta sa yung halimbawa malalim na ilmu o kaalaman. Huwag. Yung basic lang ang pag-aralan natin. Basic. Alamin mo kung totoo talagang kung paano ang pagsambayan, ang pagdarasal. Alamin natin yon para matalima o kaya ma-accept ang ating pagdarasal. Wa naha anhu wa an kulli ma naha Allahu anhu. At lumayo tayo sa lahat ng ipinagbabawal ng Islam. Isa lang, iyon lang ang hinihingi ng Imam Zaman. Yung iman na gagawin natin ang nararapat para sa kasiyahan ng Allah, at lalawin natin ang hindi gusto ng Islam. Yun lang. Pangalawa, ma'rifatullah. Dapat alamin natin ng tunay na kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano? Huwag natin sabihin ng Allah may kapartner. Mayroong anak, mayroong asawa, at pwede nating makikita o kaya maaabot natin ng ating paningin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gano'n ang paniniwala natin, inshallah, isa na tayo sa Ansarul Imam. Ang pangatlo ay as-saja'ah wal istidad. Dapat matapang tayo, no? Matapang. Wal istidad lit-tadhiyah. Dapat ready tayo na isakripisyo ang ating sarili para sa Islam. Paano isakripisyo sa ating sarili? Paano? Yan, huwag kang mapagod para sa ikabubuti ng Islam. Para sa ikalalatan ng Islam. Huwag kang magsasawa. Huwag kang magsasawa. As-saja'atu wal istidad lit-tadhiyati. Dapat ready ka mag-sacrifice para sa ikakabuti ng Islam. Ang last ay irtibatu bil imamil muntazam. Paano tayo magkakonek sa kanya? Yun ang problema natin, inshallah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.